Alam mo ba na yung kung sino pa yung taong tahimik na nasa paligid mo? Kadalasan mas nakakaintindi pa sila sa'yo kaysa sa sarili mong kaibigan. Paano nila nagagawa yon nang hindi nagsasalita? Nakakainis isipin, di ba? Yung tipong nararamdaman mo na parang sinusubaybayan ka nila. Bawat kilos, bawat salita mo, parang nababasa nila isip mo. At alam mo yon, karamihan sa atin hindi napapansin na may ganitong tao sa paligid. Kaya kahit confident ka, kahit feel mo control mo ang sitwasyon, may nag-o-obserba at nag-a-analyze sa'yo na tahimik lang. Ipapakita ko sa'yo ang 3 dahilan kung bakit mas epektibo ang tahimik na tao sa pagbasa ng isip mo kaysa sa mga maingay mong kaibigan. Pagtapos ng video na to, alam mo na kung paano gamitin ang prinsipyo nila para hindi ka maloko or mamanipulate. At dito nagsisimula ang mas tahimik na kalaban, yung tipong hindi mo napapansin. Katulad ng nangyari kay Daniel, isang simpleng estudyante sa college. Tahimik lang siya, laging nag-o-observe. Hindi masyadong nakikipag-usap sa klase. Pero sa isang group project, alam niya agad kung sino ang mahina sa presentation, sino ang insecure, at sino ang pwede niyang kausapin para maayos ang strategy ng buong team. Sa huli, siya ang nakakuha ng pinakamataas na puntos kahit hindi siya outgoing. Sabi ni Marcus Aurelius, "He who conquers himself is the mightiest warrior." Dito nag-uumpisa ang breakdown natin. Hindi kailangan ng malakas na boses para makontrol o maintindihan ng tao. Kailangan lang ng mata, isip at focus. Observation is power. Karamihan sa atin nakatutok sa sarili lang. Alam mo yon, laging tayo ang sentro ng kwento. Anong itsura natin, anong sasabihin natin, anong vibe natin. Habang ang ibang tao, tahimik lang pero nakikita, nakakaintindi at nakatingin sa bawat galaw mo. Imagine sa isang party, 10 tao ang nagsasalita pero isa lang ang nakikinig at nag-o-observe. Habang ang iba nagkakagulo sa kwento, nagpo-post sa photos, siya yung tahimik sa gilid, nagtatrack ng jokes, tone ng boses, at mga galaw ng bawat isa. Resulta, pagkatapos ng party siya ang may lahat ng impormasyon. Sino ang insecure, sino ang nagtatago, sino ang pwede kausapin para makuha ang gusto nila. Hindi siya mas swerte, mas matalino, o mas charismatic. Ang skill niya, attention sa detalye. Sa dami ng tao nakikita niya yung pattern ng bawat kilos mo. Kahit ikaw hindi mo alam na nakikita ka. Ikaw yung busy sa selfie, sila yung nagre-record sa utak nila. Hindi ka aware pero may tao na naglalagay ng mental file sa bawat kilos at salita mo. Ang question, sino sa inyo ang mas may control sa sitwasyon? Simulan mo mag-focus sa tao sa paligid mo, hindi sa sarili mo. Mag-observe sa galaw, tone at mga expressions. Huwag laging ikaw ang bida sa kwento. Tanong sa sarili, ano ang pattern ng tao? Ano ang behavior na paulit-ulit? Subukan mo ito kahit sa simpleng araw-araw na interaction, sa jeep, sa school, sa office. Akala mo yan na ang problema? Hindi pa. Pagmasdan mo habang nag-o-observe ka, may isa pang level na tahimik na tao na ginagamit ang obserbasyon niya para basahin ang isip mo bago ka magsalita. At dito nagsisimula ang pinaka-brutal na lesson natin. Silence speaks louder. Tayo nagre-record. Tanong, sino sa inyo ang tunay na nasa control? Practice controlled silence, hindi dahil natatakot ka kundi para makakita at makaintindi. Obserbahan ang galaw ng iba habang hindi ka nagsasalita. Bago sumagot, isipin, ano ang signal na gusto iparating ng body language niya? I-track ang reaction sa bawat action mo. Sa ganitong paraan, matututo kang magbasa ng sitwasyon at maiwasan ang pagkakamali. Pero hindi pa yan ang pinakadelikado. Dahil sa katahimikan mo, may mas subtle na bagay na tinitingnan ng tahimik na tao. Micro-expressions at body language. At dito nagsisimula ang tunay na mind reading, micro-expressions at body language. Hindi lahat ng sinasabi ng bibig, tama o totoo. Marami sa atin naiisip na kung nagsasalita ka, malinaw ka. Pero ang tahimik na tao, nakikita lahat ng detalye na hindi mo sinasabi. Kahit maliit na tension sa mata mo, kutitap ng labi o posisyon ng balikat, nagre-reveal ng iniisip mo. Halimbawa sa casual hangout, may ngiti ka sa kaibigan pero stiff ang katawan, nakakapit sa bag. Mabilis ang tingin sa paligid. Tahimik na observer nakakadetect agad, insecure ka, may gustong itago o hindi komportable sa situation. Ito ang reason kung bakit tahimik na tao palaging may upper hand sa social dynamics. Walang drama, walang hype pero lahat ng galaw mo, conscious man or hindi, nakalog sa utak nila. Makinig ka. Habang busy ka sa kwento mo, may tao sa gilid na nakikita ang pattern ng bawat maliit na galaw mo. Hindi mo alam. Pero mental notes nila ginagamit nila para hulaan ang choices mo, reaction mo, at limitasyon mo. Tanong, sino sa inyo ang may tunay na control sa interaction? Magsimula sa self-awareness, pansinin ang micro-expressions mo. Eye contact malakas o mabilis na blink? Balikat at posture relaxed o tense? Hands nakakapit, nakasara o gumagalaw?
Practice mirror observation. Makita mo kung ano ang lumalabas sa katawan mo habang nag-uusap. Gamitin ang knowledge para i-adjust ang sarili mo para hindi madaling mabasa ng iba. Mag-observe sa iba, subukang basahin ang maliit nilang gestures bago magsalita. Sa ganitong paraan matututo kang mag-control ng dynamics at hindi basta-basta mapapadala ng tao. Ngayon, alam mo na kung paano nababasa ng tahimik na tao ang bawat galaw mo. Pero hindi lang micro-expressions ang tool nila. May susunod na level na mas subtle, mas delikado, at mas powerful, pattern recognition. At dito nagsisimula ang tunay na mind reading na hindi mo makikita coming. Pattern recognition. Mind reading hindi magic, pattern lang ang kailangan. Ang tahimik na tao hindi basta nakikinig o nanonood. Pinag-aaralan nila ang galaw, tono at behavior mo hanggang sa makuha nila ang formula mo, yung paulit-ulit na reaction sa bawat sitwasyon. Isipin mo sa work, kung lagi kang nag-overreact kapag may tanong o mabilis ka mag-decide dahil gusto mo lang matapos, tahimik na observer nakikita agad ang pattern mo. Sa next meeting, alam na nila kung paano kay trigger o saan ka pwede manipulahin. Bago ka pa magsalita, hindi nila kailangan kausap ka agad. Behavior mo, repetition mo, kagustuhan mo, lahat ito mental map nila. Kaya kahit confident ka, kahit feeling mo aware ka sa paligid, kilos mo. Hindi ka aware, pero ginagamit nila ang repeated behaviors mo para hulaan ang susunod mong galaw. Tanong, sino sa inyo ang may tunay na control sa laro? Audit your own patterns. Mag-observe ng sarili mo sa bawat interaction. Notice your reactions. Ano ang paulit-ulit mong ginagawa? Track ng 3 interactions bawat araw. Sino ang nakikinig? Sino ang nag-o-observe? Sino ang predictable? Audit mo sarili mong reactions. Ano ang paulit-ulit mong behavior sa stress, pressure o social settings? Set one simple rule. Bago magsalita o kumilos, mag-pause at obserbahan muna. Comment sa video. Ano ang habit ang puputulin mo today para hindi madaling mabasa ng ibang tao? At syempre subscribe, hindi para sa akin, para sa sarili mong ayaw ng ma-stuck. Makinig ka. Hindi ka malas, hindi ka kulang, wala ka lang disiplina sa sarili mong obserbasyon at focus. Ngayon mararamdaman mo na yung kaibahan. Hindi ka na basta-basta naaapektuhan ng galaw ng tao sa paligid mo. Hindi ka na reactive, hindi ka na impulsive. Sa katahimikan, sa focus, sa awareness, nasa kontrol ka ng sarili mo. Yung tahimik na tao, pwede kang maging katulad nila, disciplined, aware, at alert. Sa bawat galaw mo, bawat pause mo, bawat choice mo, may control ka. Ang mastery ay hindi sa lakas ng boses o dami ng sinasabi mo. Ang mastery ay nasa katahimikan at disiplina ng sarili. Dito sa Dark Mind PH, ang tunay na lakas ay tahimik, disiplinado, matatag,